Sinabi to ni Coach Tim mga idol matapos ang kanilang panalo sa Game 5 kontra sa TNT. Was a brilliant game by Scotty. Nagkaroon nga raw po ng brilliant na laro si Scotty gawa ng heroics niya sa fourth quarter ng Game 5. Dito sa first half muna mga idol, no, makikita pa natin siya na hindi agresibo sa kanyang atake. Probably gawa na rin nung ganun talaga ang sistema ni Coach Tim. Nabibihira siyang umatake kasi mas iintindihin niya yung execution ng play nila. Tulad nga po ngayon na kahit may screen si Malonzo sa kanya, ang iniintindi niya ay off the ball pa rin. Itong sina JB at Mav kasi ay may off-ball action din dyan at nagsiscreena na sila sa isa't isa. Kaya rin po hindi umaatake si Scotty kasi hindi pa po ito yung mentality niya. Nag-lead naman din po ito sa good look para kay Ahan Misi. Dito rin po sa first half makikita po natin ang agresibong depensa ng TNT kay JB mga idol na kahit single coverage pa rin po ito ngayon, iniiwasan na nilang maging komportable to sa kanyang pag-atake at bigla ang may help defender na lumalapit para ayun nga, ipasa niya yung bola. Nakakagawa naman din po ng paraan ng Hinebra sa ganito kaya rin lumihis sila dyan sa second half. Talagang Brownlee-centric or focus kay Brownlee ang depensa din itong TNT and for obvious reasons pa rin naman. Kaya nga ngayon na post up kay Japeth, ang usual mong gawain dyan kung help defense ka ay mag-help ka dyan sa poste. Pero tao nga po ni Pugoy itong si JB so hindi siya pwedeng mag-help. I mean, pwede naman pero syempre hindi niya gagawin yon. Kaya rin po kahit na hindi masyadong post up player talaga si Japeth ay nakakascore. Kasi single coverage lang din to ngayon. Singit lang din natin mga idol pero hindi nyo po siguro ito makikita in full speed. Ganda ng pagkakaspi ni idol ng batak dyan pero kung atin nga pong hihimayin to ay mukhang traveling pala. Makikita kasi natin na sinang batak ay magsastop dito at ang i-establish niya na pivot foot niya ay itong kanyang kanang paa, right foot. Ayan yung nakaplanta sabay yung isang paa naman niya ay nakaangat at the moment. Para po hindi ito matawagan ng travel dapat ay manatili lang to sa floor unless na lang natitira na siya. At tignan nyo kung nasaan yung postura ng pivot niya, tandaan nyo kung nasaan yung toes or yung unahan ng paa niya. Dapat hindi yan magsaslide at aalis dyan sa pwesto. Pwede siyang umikot-ikot pero yung pivot foot niya ay dapat andyan lang. Play natin. At ayan, ando na sa half circle doon sa no charge zone yung kanyang kanang paa. Nag-slide nga po ito mga idol pero walang tawag. Dapat traveling yon. Hindi rin kasi halata talaga. Sa replay makikita po natin yan yung buong kanang paa niya ang layo-layo doon sa linya ng half circle or no charge zone. Pero clearly ay umangat to at ilang beses siyang nagpalit ng pivot. Anyways, going back mga idol, ngayon makikita na natin si Scotty na nasa pick and roll play muli pero iba na ang mindset. Broken play na nga rin po ito at naharap si Eram dyan sa kanya. Kaya alam na this, mismatch po. At maliksi rin po talaga itong si Scotty so inatake na nga rin niya. Iba yan doon sa kanina mga idol na hindi siya umaatake kasi nga gumagawa sila ng play. Gawa na nga rin po ng pagiging focus ng TNT kay JB ayan, imbis na pwedeng mag-help si Aurin ay nanatili lang siya kay Brownlee. Kaya rin mas madali ang score ni Scotty ngayon. Kaya ginulat din talaga ni Scotty itong depensa ng TNT kasi ang iniisip nila parate ay kay JB ang punta ng bola. Ngayon na siya yung umaatake, naiiba syempre ang kanilang setup. Even si RHJ nga ay nanibago doon at emergency na sinabi niya na mag-help si Eram dyan kay Scotty kasi too late na nga rin siya para mag-help. Hindi rin po nag-help si Eram kaya ayan, nakapag-layup si Thompson. Feel ko mga idol, pagod na rin talaga si RHJ having to play almost yung buong laro. 58 game time seconds nga lang siyang nagpahinga eh. Inabangan na niya si Scotty kasi dito siya umatake kanina. Pero isang ambalang ni Scotty na papuntang kanan, wala. Nawala na siya sa depensa at nag-decide na wag na lang din mag-recover. Kaya good move talaga ang ginawa ni Scotty na paglin lang kay Ronde na gagawing kanan siya pero hindi pala. Iba rin pag-aggressive umiscore itong si Scotty mga idol. Tapos nagising na rin po si JB sa second half matapos umiscore ng 2 points in the first half. Siya na rin yung tumapos ng laro sa dulo. Thanks din syempre sa heroics ni Scotty sa gitna ng fourth quarter. Masyadong inalala ng TNT sa Brownlee at okay lang din naman yun. Pero mas lumuluwag naman ang depensa doon sa iba. Kaya nga nalulusutan din ng Scotty yung mga to at nakasingit pa ng panalo sa Game 5. Totoo nga ang sinabi ni Coach Tim na naging brilliant si Scotty sa laro na ito at nagtapos siya with 16 points, 10 rebounds, 5 assists, 2 steals, and 1 block. Kaya ano po masasabi nyo sa naging laro niya this game mga idol, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.